the right to self-preservation and the right to secure one's life and security are inherent rights of a person. Yun po ang ina-avail ni Pastor Kibuloy. Lalo na sa pagkakataon na ang dispensation of justice ay binabastardized. Iniiskandalo na gamitin para mag-persecute at magharas at manggipit ng mga kalaban sa politika, which is exactly how the Marcos Jr. abuses so scandalously the process of the law, weaponizing it. Pastor Kibuloy has no other option but to go for self-preservation, preservation of his life, safety, and security. That is human nature. At ulitin natin kay General Torre, General Marbil, at kay Benor Abalus, at kay Nick Torre dito, at sa sino pang mga nasa PNP na mga higher command. Si Ping Lacson was top general, chief of the PNP. He did not surrender, neither yield doon sa panahon na ginigipit siya ng previous government, sa panahon ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. He knows the law, and he should be the one to follow the law, but under circumstances na pwede siyang mamatay at pwede siyang gipitin at lupigin doon, he preserved his life, his security, and his safety. Why should that not be afforded the same rational acceptance to Pastor Kibuloy? Bakit hindi siya pwedeng mag-preserve ng kanyang buhay? Ang Amerika ay nakikialam, hindi lamang sa digmaan na patakarang panglabas ni Marcos, pati po sa pangloob na usapin ng proseso ng batas. They want to cripple Pastor because they want to sequester what has been achieved by Kingdom of Jesus Christ in an illegal manner using their process in America. That's why they are here in the Philippines. Is it not valid ground for Pastor to also choose a clear option of self-preservation sa panahon na ginigipit siya pati ng Estados Unidos? Pangatlo po, yung pag-offer ng bounty na sinasabi ng lahat ng mga abogado, illegal, anomalous, and questionable, is equivalent also. Bakit illegal, anomalous, and questionable? Hindi nila lahad sa publiko saan ang galing ito. At sabi ng mga abogado, mahuhulog ito sa promoting graft and corrupt practices sapagkat illegal solicitation ito. At kinonsenti ni Marcos, bupols. Bakit? Illegal na kung konsentihin pa niya ang ginagawa ng PNP. The 10 million bounty para kay Pastor at tagwa 1 million sa kanyang mga ministro is equivalent to an order of shoot to kill. Exactly bakit nagpagawa ng mga posters ng wanted si Torre na regional director ng PNP. Anong sabi niya sa press conference kanina? Para alam ng mga tao. Kasi mayroong 10 million reward. So ano pong pinopromote ni General Torre? Pinopromote niya ang rendisyon at assassination against kay Pastor Kibuloy. Kung may mangyari sa mga ministrong ito at kay Pastor Kibuloy, sisingilin, hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ, kundi ng taong bayan, si General Torre, si Marbil, at ang PNP because they promoted assassination and they promoted rendition na siyang gustong mangyari ng Amerika by putting up a 10 million bounty. Now, as we are speaking here, nakatanggap po kami ng balita mula sa reliable sources ng Kingdom of Jesus Christ that they are putting an equal amount through their own sources, double 20 million sa kung sino ang makapagdadala sa Kingdom of Jesus Christ anytime starting now. 20 million kung sino po ang naatasan nila Marbil, Abalos at ni Marcos na mag-assassinate kay Pastor Kibuloy. At kung sino nag-put up ng 10 million, yung dalawa na yan, dalhin nyo dito, may 20 million. We are announcing it here as we are doing this press conference sapagkat napupundi na po ang pasensya ng Kingdom of Jesus Christ. Galit na ang mamamayan sa Davao. At sa paligid nito na nakakasaksi kung paano ninyo sinasalaula ang batas at ginagamit na instrumento sa panunupil ng mga inosenteng mga miyembro ng isang relihiyosong organisasyon. Ulitin po namin kung 10 million ang panawagan ni Abalos, ni Marcos at nila Marbil against kay Pastor, nag-put up at nag-offer po ng voluntary reward of 20 million ngayong gabi. Ang Kingdom of Jesus Christ among their own funds na sila ang mag-ambag-ambag para makita at makilala sino
ang inatasang mag-assassinate kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro nito at sino ang nagpo-put up ng mga pundong ito. Malinaw po at yan ay dadagdagan ng aking mga kasamahan ang aking mga pahayag. Ma'am Lorraine, would you like to have a rejoinder? As Eric was talking kanina, no, nalungkot ako kasi ito na yung nangyari sa bansa natin, no. Instead of all our efforts in rebuilding our country, kasi marami tayong problema, no, yung kahirapan, etc. Ito yung nangyari, no. So why has this happened to our country? Because of a president like that, no, na he himself is the lawbreaker, the number one lawbreaker. So yung panggigipit kay pastor, no, gusto ko maintindihan ng mga kababayan natin bakit si pastor hindi siya ba't hindi siya lumulutang, no? Kasi kahit ako, bakit ako lulutang, no? Kami dito na experience namin first hand ang pagmamalabis ng gobyernong ito. Wala na akong tiwala sa gobyernong ito. So bakit ko i-give up ako si pastor? Why will I give up myself to a government that's oppressive and abusive and unjust? Diba, is the number one, itong Bongbong Marcos na ito, na hindi nagbabayad ng 200 plus billion na estate tax na in order ng Supreme Court, has the bloody gall to say, sumunod na lang kayo sa batas, give up lumabas na siya dyan at mag-surrender siya. He has no moral authority to talk about something like that, no? So, what is the difference between an extraordinary rendition and it's not that extradition, Attorney Dinah? Yung rendition po is when someone from the US, a team from the US, will go to another country, kidnap the citizen of that country and bring them to the US to answer the processes in the courts of the US. Yan po, legal sa kanila. Pero dito po sa atin, like I said, it is called kidnapping. Yung extraordinary rendition po, kikidnapin yung the same process ng rendition, kikidnapin yung tao, pero instead na dadalhin doon, posible pong mamamatay siya on the way. So, yan po, ang narinig po namin is extraordinary rendition to be done against Pastor Kibuloy. Now, yes. Dinah, no? Yung sinabi mo na extraordinary rendition, di ba ano yan, palakad talaga, ginagawa talaga yan ng United States of America. Ano yan, documented yan, hindi yan yung katang-isip lang namin. Hindi kami mga bangag dito na inimagine lang namin. Documented yan. Okay, so yan yung danger na hinaharap ni Pastor Kibuloy. At yan ay dahil ang ating Pangulo ay tuta ng kano na hindi marunong mag-alaga ng kanyang mga mamamayan. Alright. Nandito ako nung kasagsagan ng ang hirap ng Davao magulo. 1981, that's about over 30 years. Nagtrabaho ng gusto ang Davao, mamamayan, guro, abogado, pulis, sundalo, at local government. And we were successful na gawing pinakatahimik, pinaka-safe na lugar sa Southeast Asia, pangalawa, at bahagi ng pinakatahimik, pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Ang hindi ko maintindihan, at ito, kagabi tinanong ko sa Panginoon bago ako makatulog ano bang kasalanan ng Davao at lahat ng mga bulok na opisyal na mga general ay dito pa tinapon sa isipin mo isinuka ng Quezon City si Torre tapos dinala rito. Diba? Bakit siya sinuka? Anong ginawa niya? Paano hindi si Torre, anong ginawa niya? Paano hindi isusuka? Ang kinakandili niya yung mga lawbreakers. Naalala mo yung mamang kalbo katulad ko na nanutok ng baril sa nagbibisikleta. Nagpagawa siya nagpatawag ng press conference si Torre, dinipensahan. Yung pulis na yan. Hawig mo pa naman. Ayan silang dalawa, tingnan mo. May preferential treatment. So, yung character pa lang niya kahit noon, walang prinsipyo itong taong ito. Inayos pa niya yung complainant. Tapos ito si Marbil, nautos ng utos dito sa mga pulis na hanggang ngayon nandiyan sa tapat.
katakot-takot ang kontrobersya nito sa pangungwarta. Scam. Pati pulis, biktima ng pangi-scam. At yan ay open source. Oh, yes. Open source ito. Nakapublish sa mga... Ang pinakahuli, yung bigas mismo ng mga pulis. Na kinakaltasan ng 50 pesos, nang wala silang ka-question, hindi po pwede. Kailan to, Sir J? Ngayon. Aba, hindi, just this last 50 month. pesos? Kinukuha At saka, niya? at saka naka-memorandum pa. Oh. Kami. Ayan naka-memorandum pa yan. Alam mo, those titles don't mean anything. Those titles, it's really their character. It's so bulok. Kaya sabi, tapos, may gana pang magyabang ito si Torre. Kaya ako, ito seriously gusto kong bumati na magandang gabi muna kay Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa isang press conference, hindi press conference, interview. Yung nahuli yung asawa ni si Pauline. Canada. Kasama yung kanyang mahal sa buhay. Abay, kamukat-mukat mo, siguro sa kakatanong-tanong, nalaman nila, eksperto sa IT. O sa computer. At ito talagang pinatutuhanan nung mama, no? Abay, sabi ni Mr. Torre, no? Si Mangkulas. Sabi niya, abay, dito ka na lang sa amin, sa Iglesia ni Cristo. May nag-recruit pa. Nag-recruit pa. Pababautis mo pa itong mama, no? Kaya, ewan ko kung ito ay talagang kaugalian ba ng Iglesia. I don't believe Kaya siguro, ka Eduardo, pakitingnan mo lang ginagamit yung simbahan ninyo nitong si Nicolas Torre sa magandang kabutihan, magandang pamamaraan para sa ikabubuti niya. Pero delikado yung Sir J. Oo. Bakit delikado yung ginawa niya? That is very unethical and that is very dangerous kasi nagre-recruit ito, si Torre, gamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para mag-espiya ang isang tao na gusto nilang gamitin laban sa Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro. Nick Torre, don't play with us. Yan ang role ng tinatawag na playing devil and angel sa interogasyon. So sa kondukta pala ng interogasyon kay Pauline, police interrogation, si Torre pumapel. At ginamit niya ayon sa ating datos na nakalap ngayon na binulgar ni Mr. Jason sa mga kababayan, ginamit niya ang tsapa niya bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo para i-recruit ang partner sa buhay ni Miss Pauline Canada para gamiting espiya. Ginoong Iranyo Manalo at Ginoong Eduardo Manalo at sa mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo, pakiimbestiga po na ginagamit ni Nicolas Torre itong inyong relihiyon para wasakin ang pagkatao ng mga taong akusado pa lamang. At hindi namin alam kung ito ba'y kinukonsenti ninyo. This is conduct unbecoming, unprofessional, unethical, and very dubious conduct. Kaya nga tama yung binabanggit kanina ng aming mga kasamahan dito before we got on board for the press conference. Ikaw na mag-announce nito, Sir J, kung bakit kailangang palayasin sa Davao si Nick Torre. Finally, ito sumusobra na Kaya kanina, maga ako sa syudad dahil ang daming speaking engagement. Gusto makipag-usap sa akin. Ang sabi nila, sana nananawagan sila, no? Sa mga butihing miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Ako may kakilala rito anak nung best friend ko sa high school, si Konsyal Alejandre. At saka si kaanak ni Manong Pit, no? Ocampo, si Tek. Abay, siguro, kung hindi nyo na matiis itong kabulastugang ginagawa nitong mga opisyal ng PNP, si Mr. Marbil, si Mr. Torre, si Mr. Abalos at iba pa, hindi naman siguro kalabisan na magpasa kayo ng isang ordinansa, resolusyon, na declaring these people as persona non grata in the city of Davao and Davao region.